Kasalan na walang pag-ibig o pag-ibig na huli na para ipaglaban. Isang gabi ng kalasingan ang bumago sa buhay ni Leonang. Mapagkamalan niyang si Carlota, ang babaeng pinakamamahal niya. Ang kanyang kasama. Ang akalang pag-ibig ay nauwi sa isang obligasyong hindi niya ginusto. Ang pakasalan, si Amanda. Sa gitna ng galit, pagsisisi at isang lihim na karamdaman, dahan-dahang kumikitil sa buhay ni Carlota, kailangan mamili ni Leon. Pananagutan ba niya ang asawang nagdadala ng kanyang anak o hahabulin ang nakaraang pilit na kumakawala? Isang kwento ng sakripisyo, pagkakamali at pag-ibig na matatagpuan sa gitna ng maling pagkakataon. Tunghayan ang kwento ni Leon sa gitna ng dalawang babae. Ang nakaraang hindi niya malimutan at ang kasalukuyang hindi niya kayang mahalin. Magandang araw, Angels. Mainit po ang panahon ngayon. Naway lagi tayong mag-ingat. Isang full story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, pakilike po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maliwanag ang sikat ng araw. Tila nakikigalak sa pintig ng puso ni Leon habang mabilis na nagmamaneho patungo sa opisina ng kanyang nobyang si Carlota. Hawak niya ang manibela sa isang kamay, habang ang isa naman ay tila hindi mapakali sa paghaplo sa isang maliit na kahon sa loob ng kanyang bulsa. 3 taon na silang magkasama ni Carlota at sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitindi ang paniniwala niyang ito na ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na idinayal ang numero ng dalaga. Sa ikatlong ring, narinig niya ang malambing na tinig na laging nagpapakalma sa kanyang magulong mundo. "Hello, Leon? Bakit ka napatawag? Oras pa ng trabaho ah." Biro ni Carlota sa kabilang linya. Rinig ni Leon ang mahinang tawa nito. Isang tunog na para sa kanya ay mas mainam pa sa anumang kanta sa radyo. "Wala lang, mahal. Bawal na bang marinig ang boses ng pinakamagandang babae sa buhay ko?" Sagot ni Leon na may malapad na ngiti sa labi. "Anyway, don't overwork yourself today, okay? Susunduin kita mamayang alas 5. May surprise ako sa'yo." "Surprise? Leon naman, alam mo namang hindi ako mahilig sa mga ganung bagay." Sagot ni Carlota, pero baka sa boses nito ang kasiyahan. "Basta, magsuot ka ng komportabling damit, pero magdala ka rin ng cardigan. Medyo mahaba-haba ang biyahe natin. I love you, Carlota." "I love you too, Leon. See you later." Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Leon. Ang plano niya ay simple lang, ngunit puno ng kahulugan. Dadalhin niya si Carlota sa isang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Hindi sa literal na lugar kung saan sila nagkita, kundi sa isang lugar na sumisimbolo sa katahimikang matagal na nilang hinahanap. Eksaktong alas 5 ng hapon nang makarating si Leon sa labi ng gusali na pinagtatrabahuhan ng nobya. Paglabas ng dalaga, tila tumigil ang mundo para sa binata. Nakasuot ito ng simpleng white sundress na lalong nagpalitaw sa kanyang natural na ganda. Sa kabila ng pagod sa trabaho, ang mga mata ni Carlota ay nagniningning pa rin. "Tanda ka na, mahal ko?" Tanong ni Leon habang pinagbubuksan ng dalaga ng pinto ng sasakyan. "Saan ba talaga tayo pupunta? Sa Batangas? Bakit parang ang layo ng tinitingnan mo sa GPS?" Usisa ni Carlota habang kinakabit ang seatbelt. "Basta, ako na bahala. Pero pangako, sulit ang biyahe natin. Matulog ka muna kung gusto mo. Gigisingin na lang kita pag nandun na tayo." Sabi ni Leon habang malambing na hinahawakan ang kamay ng kasintahan at hanilikan ang likod niyon. Sa buong biyahe, hindi mapigilan ni Leon ang sulyapan si Carlota. Sa ilalim ng takip silim, habang unti-unting nagbabago ang kulay ng langit mula kahel patungong lila, pinagmamasdan niya ang payapang mukha ng nobya. Sa isip ni Leon, wala nang hihigit pa sa sandaling ito. Para kay Leon, si Carlota ang kanyang langit. Humahalik ang malamig na simoy ng dagat sa balat ni Leon at Carlota habang naglalakad sila ng nakapaa sa pampang ng isang eksklusibong resort sa Calatagan, Batangas. Ang tunog ng mga alon at ang awit ng mga kuliglig ang nagsisilbing background music sa kanilang napakatahimik na gabi.
Naglatag si Leon ng isang picnic blanket sa buhanginan. Napapaligiran ng mga bunting lampara na tila mga bituin sa lupa. Leon, sobrang ganda rito. Masayang bulong ni Carlota habang nakasandalang ulo sa balikat ng nobyo. Salamat sa pagdadala sa akin dito. Pakiramdam ko na wala lahat ng stress ko sa trabaho. Hinalikan ni Leon ang noo ng dalaga. Gagawin ko ang lahat, Carlota. Makita ko lang na masaya ka. Alam mo namang ikaw ang buhay ko, di ba? Isang matamis na ngiti ang iginanti ng dalaga. Ilang sandali pa ay naghanda na sa Leon ng isang simpleng hapunan. Mga paboritong pagkain ni Carlota na siya mismo ang nagluto. Habang kumakain, puno ng tawanan at reminiscing ang kanilang pinag-uusapan. Binalikan nila ang mga panahong nagsisimula pa lang sila, ang mga hirap na nalampasan at ang mga pangarap na binuo nila ng magkasama. Nang matapos silang kumain, tumayo si Leon at inaya si Carlota na sumayaw sa gitna ng buhanginan kahit walang musika. Sa gitna ng kanilang pagsasayaw, dahan-dahang humiwalay si Leon at lumuhod sa harap ng dalaga. Kinuha niyang kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Inilalantad ang isang nagniningning na brilyante. Carlota Mendoza, 3 taon kitang minahal ng higit sa sarili ko. Sa bawat gabi, wala akong ibang hinihiling kundi ang magising na ikaw ang katabi ko hanggang sa pagtanda natin. Will you marry me, love? Buong puso na saad ng binata. Napaiyak naman si Carlota sa sobrang galak. Yes, Leon. Pakakasal ako sa iyo kahit saang simbahan. Isinuot ni Leon ang singsing at binuhat ang dalaga habang paikot na sumasayaw. Ang saya ay tila walang katapusan hanggang sa biglang tumigil si Carlota. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang tiyan at namutla. Ang mga ngiti ay napalitan ng pangiwi sa sakit. Carlota, ano nangyayari? Leon, ang sakit ng tiyan ko. Saad ng dalaga. Halos maghabol siya ng hininga habang ang malamig na pawis ay namumuo sa kanyang noo. Diyos ko, namumutla ka na. Halika, dadalhin kita sa pinakamalapit na ospital dito sa Batangas. Determinadong sabi ni Leon habang akmang bubuhati ng dalaga. Ngunit hinawakan ni Carlota ang kamay ni Leon. Pinipigilan siya. Huwag, Leon. Huwag ngayon. Baka dahil lang to sa kinain natin o stress. Ayokong masirang gabing to. Pinaghandaan mo to, di ba? Hayaan mo lang ako magpahinga sandali. Pero Carlota, hindi normal ang hitsura mo. Nag-aalala ako. Giit ng binata. Bakas ang takot sa kanyang mga bata. Please, Leon. Para sa akin. Mawawala rin to. Gusto ko lang damin ang moment na to bilang fiancé mo. Pakiusap ng dalaga na may pilit ng ngiti. Sa kabila ng pag-aalala, hindi nakatanggi si Leon sa pakiusap ng mahal niya. Pinanood niya ang dalaga habang dahan-dahang kumakalma ang paghinga nito. Ngunit sa kanyang puso, may kung anong kaba siyang nararamdaman. Lumipas ang ilang araw matapos ang date ng magkasintahan sa Batangas, ngunit ang sakit na naramdaman ni Carlota ay hindi nawala. Habang abala si Leon sa pagpaplano ng kanilang kasal, lihim na nagtungo si Carlota sa isang malaking ospital sa Maynila. Hindi niya sinabi kay Leon. Ayaw niyang mahaluan ng kaba ang kasiyahang bakas sa mga bata ng nobyo. Nakaupo si Carlota sa loob ng malamig na opisina ni Dr. Mendez. Hawak ng doktor ang isang puting envelope, ang resulta ng kanyang biopsy at CT scan. Dok, ano po resulta? Mahinang tanong ni Carlota. Pinaglalaroan niya ang engagement ring sa kanyang daliri. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Bumuntong hinala ang doktor at tiningnan siya ng may halong lungkot. Sorry Carlota, ang mga nakita nating sintomas, hindi lang to simpleng hyperacidity. It's stage 4 stomach cancer. At dahil mabilis ang pagkalat ng mga cells, kumalat na rin ito sa ibang bahagi ng iyong katawan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Carlota. Ang salitang stage 4 ay paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan. May gamot pa po ba? Ikakasal na po ko, Dok. Marami pa kaming plano ng boyfriend ko. Umiling ng bahagya ang doktor. Gagawin natin ang lahat para mapahaba ang buhay mo at mabawasan ang sakit. Pero sa yugtong ito, milagro na lang ang maaasahan natin. Baaring meron ka na lang 6 na buwan. O higit pa kung tutugon ang katawan mo sa gamot, iha. Naiiyak na lumabas si Carlota sa ospital. Hindi niya alam kung paano nakauwi. Ngunit pagdating sa kanilang maliit na bahay, bumagsak siya sa bisig ng kanyang ina na si Aling Sally. Doon,
Bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Inay, bakit po ganito? Bakit ngayon pa? Ngayong nahanap po ng lalaking magmamahal sa akin. Ngayong handa na akong bumuo ng pamilya. Inay, ayoko pang mamatay. Ang dami ko pang gustong gawin kasama si Leon. Gusto ko pang bumuo kami ng pamilya. Hinahaplos ni Aling Sally ang buhok ng anak, habang ang sarili niyang mga luha ay pumapatak din. Anak, hindi ko rin alam. Pero nandito ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Huwag po nating sasabihin kay Leonay. Ayoko makita niya akong nanghihina. Ayokong pakasalan niya ako dahil lang sa awa. Gusto ko, ang huling alaala niya sa akin ay ang Carlotang masaya at maganda. Sa gabing yun, habang tinitingnan ni Carlota ang kanyang singsing sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang masakit na desisyon. Ang pag-ibig na kanyang pinakaingatan ay kailangan na niyang bitawan upang hindi na siya makaabala pa kay Leon. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang mahabang panaginip para kay Leon. Ang dating masayang komunikasyon nila ni Carlota ay biglang napalitan ng malamig at maikling mga sagot. Kung dati ay hindi lumilipas ang isang oras na hindi sila nagpapalitan ng mensahe, ngayon ay inaabot na ng magdamag bago mag-reply ang dalaga. Isang hapon, nagpa siya sa Leon na sorpresahin si Carlota sa opisina nito. Bit-bit ang paborito nitong pagkain at mga bulaklak. Ngunit pagdating niya sa lobby, hinarang siya ng security guard. Sir Leon, pinaabot po ni Ma'am Carlota na. Masama raw po ang pakiramdam niya at nauna na siyang umuwi. Huwag na raw po kayong dumiretso sa bahay nila dahil kailangan niya ng pahinga. Magalang na sabi ng guard. Kumunot ang noo ni Leon. Kailan pa siya umuwi? Kaninang tanghalian lang ay nag-text ako sa kanya. Sabi niya marami siyang ginagawa. Hindi nakasagot ang guard at nagkibit-balikat na lamang. Ramdam ni Leon ang unti-unting paggapang ng kaba sa kanyang puso. Hindi ito ang unang pagkakataon sa loob ng isang linggo na iniwasan siya ng nobya. Nung isang araw, tumanggi itong makipag-date dahil pagod daw ito. Noong linggo naman, hindi ito sumama sa kanilang pagsisimba dahil masakit daw ang ulo. Hindi nakatiis si Leon. Pinuntahan niya ang bahay ni na Carlota sa kabila ng bili nito. Pagdating niya ron, nakita niyang nakapatay ang mga ilaw sa kwarto ng dalaga. Lumabas si Aling Sally, ang ina ni Carlota, na may bakas ng lungkot at pag-aalangan sa mga mata. Nasaan po si Carlota, inay? Tanong ni Leon. Pasensya ka na, Leon. Tulog na ang anak ko. Alam mo namang nitong mga huling araw ay tila lagi siyang napapagod sa trabaho. Pagsisinungaling ni Aling Sally. Bagaman nanginginig ang boses nito. Inay, may problema po ba kami? May nagawa ba akong mali? Bakit bigla siya nagbago matapos ang proposal ko? Sunod-sunod na tanong ni Leon. Mahal na mahal ko po si Carlota, nay. Kung may galit man siya sa akin, sana sabihin niya. Wala kang kasalanan, Leon. Hayaan mo muna siyang makapag-isip-isip. Baka nabibigla lang sa bilis ng mga pangyayari. Sagot ng matanda bago dahan-dahang isara ang pinto. Sa loob ng kwarto, nakasandal naman si Carlota sa likod ng pinto. Nakatakip ang kamay sa bibig upang pigilan ang kanyang paghikbi. Naririnig niya ang boses ni Leon sa labas. Ang boses ng lalaking nais niyang makasama habang buhay. Ngunit kailangan niyang itaboy. Bawat salita ni Leon ay tila matulis na bagay na tumatama sa kanyang puso. Tiningnan ni Carlota ang kanyang sarili sa salamin. Maputla na siya at ang kanyang pisngi ay nagsisimula ng lumaylay. Paano niya sasabihin kay Leon na ang babaeng balak nitong pakasalan ay unti-unti nang kinakain ng sakit? Paano niya hahayaang makita ni Leon ang kanyang paghihirap hanggang sa huling hininga? Para kay Carlota, mas mabuti nang magalit si Leon sa kanya ngayon kesa masaktan ito ng sobra sa huli. Hindi na kinaya ni Leon ang bigat ng kanyang nararamdaman. Para siyang mahihibang sa kaiisip kung ano ang naging pagkukulang niya. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, tinawagan niya ang kanyang dalawang matalik na kaibigan. Si Alvin, isang piloto, at si Travis na kilala sa pagiging laging buhay ng party at babaero. Pare, tama na munang pag-iisip. Malulunod ka niyan sa sarili mong lungkot. Sabi ni Travis habang inaabutan sa Leon ng isang baso ng matapang na whiskey sa isang sikat na resto bar sa Makati. Di ko lang maintindihan, Alvin. Maayos kami sa Batangas. Sinagot niya ako. Tapos ngayon, hindi na lang niya ako maharap. Reklamo ni Leon bago tinungga ang alak. Minsan ng mga babae, kailangan lang ng space.
Pero ang ginagawa mo, Leon, self-distraction na yan. Payo naman ni Alvin, bagaman bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Samantala, sa kabilang dulo ng bar, isang kakaibang pares ang kapansin-pansin. Si Amanda, isang dalagang may malaanghel na muka at inosenteng mga mata, ay tila naliligaw sa mundong kanyang kinatatayuan. Bago lang siya sa Maynila mula sa isang malayong probinsya at isinama lamang siya ng kanyang kaibigang si Rochelle. Amanda, ayusin mo naman ang upo mo. Ang ganda-ganda mo pero para kang nasa sayawan sa barangay. Biro ni Rochelle, na bihis at tila may hinahanap pa na bachelor sa paligid. Kailangan nating makahanap ng swerteng lalaki rito. Sayang ang ganda natin kung sa boarding house lang tayo. Rochelle, uuwi na tayo pagkatapos nito Hindi ako sanay sa ganitong ingay. Mahinang sagot ni Amanda. Inabutan siya ni Rochelle ng isang makulay na cocktail. Ano to? Juice? Oo, juice na may counting magic. Inumin mo na para naman sumigla ka. Nakangiti na saad ni Rochelle. Dahil sa kawalan ng malay sa tapang ng alak, mabilis na naubos ni Amanda ang baso. Hindi nagtagal, umikot ang paligid niya. Ang ilaw na makukulay ay naging malabo at ang kanyang mga paa ay tila naging bulak. Sa kabilang banda, si Leon ay halos hindi na rin makatayo ng maayos. Sa kanyang paningin, ang bawat babaeng dumadaan ay tila may anino ni Carlota. Sa gitna ng kanyang kalasingan, nagpasya siyang pumunta sa banyo upang maghilamos. Doon, aksidente niyang nabunggo si Amanda na pilit namang hinahanap si Rochelle na nawala na sa kanyang paningin. Carlota? Bulong ni Leon habang hawak ang magkabilang balikat ng dalaga. Sa kanyang lumabong paningin, ang inosenteng mukha ni Amanda ay nagmistulang mukha ng kanyang nobya. Sino po kayo? Nauutal na tanong ni Amanda. Gusto niyang lumayo pero wala siyang lakas. Ang bango ng pabango ni Leon at ang init na mga palad nito ay tila nagbigay sa kanya ng seguridad sa gitna ng kanyang pagkahilo. Dahil parehong nilamon ng espiritu ng alak at ng kani-kanilang mga emosyon, si Leon sa kanyang pangungulila at si Amanda sa kanyang kalasingan, nagsimula ang isang gabing babago sa kanilang mga buhay habang buhay. Sa ilalim ng malabong ilaw ng kalsada at sa gitna ng usok ng alak, ang isipan ni Leon ay ganap ng binihag ng ilusyon. Habang inaalalayan niyang nangihinang si Amanda patungo sa kanyang sasakyan, ang tanging pangalang namumutawi sa kanyang mga labi ay Carlota. Si Amanda naman, sa kanyang unang pagkakataong malasing ng husto, ay wala ng lakas na tumutol. Ang init ng katawan ni Leon ang naging sandigan niya sa gitna ng umiikot na paningin niya. Dinala ni Leon ang dalaga sa kanyang condo unit, sa loob ng silid na binalot ng katahimikan at pangungulila. Ang bawat haplos at halik ay tila isang pagtatangka ni Leon na bawiin ang nobyang unti-unti nang lumalayo sa kanya. Sa kalasingan at bugso ng damdamin, naganap ang isang gabing hindi na kailanman mabubura. Isang gabi ng pagsasama na binuo sa pagitan ng isang lalaking naghahanap sa kanyang nakaraan at isang babaeng naliligaw sa kanyang kasalukuyan. Kinaumagahan, ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ang nagpagising kay Leon. Sumasakit ang kanyang ulo. Ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang puso nang mapagtanto niyang hindi ang pamilyar na amoy ni Carlota ang nasa tabi niya. Paglingon niya, bumagsak ang kanyang panga nang makita ang isang estrangherong babae na mahimbing pang natutulog. Diyos ko, anong nagawa ko? Bulong niya sa kanyang sarili. Nagising naman si Amanda at gulat na napabangon na makita ang galit at pandidiri sa mga bata ni Leon. Sir, anong nangyari? Anong nangyari? Sino ka ba? Bakit ka sumama sa akin? Sinadya mo ba to? Alam mo bang mayayaman ang nandun? Kaya nag-abang ka na mabibiktima? Hindi sir, nagkakamali ka. Hindi ko sinasadya. Nalasing ako at hindi ko na alam ang nangyari. Huwag kang magmalinis. Sigurado kung plano niyo to ng kaibigan mo. Patuloy ni Leon. Ang kanyang galit ay bunga ng matinding pagsisisi at takot. Hindi niya mapatawad ang sarili. Kaya ibinubunto niya ang lahat ng sisi sa dalaga. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsigaw, isang sunod-sunod na katok ang bumasag sa tensyon. Bago pa man makakilos si Leon, bumukas ang pinto. Isang bagay na tanging ang taong may susi lamang ang makakagawa. Nanigas si Leon. Ang galit sa kanyang buka ay napalitan ng matinding gulat at pangamba. Nakatayo sa pintuan si Carlota. Maputla at tila pagod, ngunit may dalang pagkain at tila handang makipag-ayos. Leon, gising ka na ba? Gusto ko sana magpaliwanag. Naputol ang salita ni Carlota.
Nalaglag ang dala niyang supot sa sahig nang makita ang ayos ni Leon at ang babaeng nakabalot sa kumot sa kanyang kama. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakakabingi. Carlota, sandali. Hayaan mo ko magpaliwanag. Nauutal na sabi ni Leon. Humakbang siya palapit. Ngunit bawat lapit niya ay ang dahan-dahang pag-atras ng dalaga. Lasing ako. Hindi ko alam. Akala ko ikaw ang kasama ko. Patawarin mo ako, love. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Carlota habang umaagos ang mga luha sa kanyang maputlang pisngi. Akala mo ako, Leon? Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang babaeng yan. Paano mo nagawang dalhin ng ibang babae sa mismong lugar kung saan mo sinabing ako lang ang mahal mo? Niloko mo ko, Leon. Sinaktan mo ko. Wala akong matandaan, Carlota. Maniwala ka. Ikaw lang ang mahal ko. Saad ni Leon. Mahal? Ang pag-ibig ay hindi nakakalimot, Leon. Ang pag-ibig ay hindi nalalasing hanggang sa puntong nakakasakit ng iba. Sumbat ni Carlota. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi lamang sa galit, kundi dahil sa panghihina ng kanyang katawan na pilit nilalabanan ng sakit na stage 4 na cancer. Ilang gabi ako nag-isip kung paano ko sasabihin sa iyo ang lahat, kung paano kita bibigyan ng dahilan para manatili. Pero hetong sinalubong mo sa akin. Isang malinaw na sagot na hindi na ako ang kailangan mo. Sa sulok ng kwarto, nakayuko si Amanda. Nanginginig at tahimik na umiiyak. Litong-lito siya sa mga nangyayari. Wala siyang alam sa relasyon ng dalawa. At mas lalong wala siyang balak na sirain ang anumang meron sila. Ramdam niya ang bigat ng kasalanang hindi niya naman sinadya. Tapos na tayo, Leon. Deklara ni Carlota. Inalis niya ang engagement ring sa kanyang daliri at inilapag ito sa lamesang malapit sa pinto. Di, Carlota, wag. Pakiusap, wag mong gawin to. Pagmamakaawa ni Leon, lumuhod na siya sa harap ng dalaga. Huminga ng malalim si Carlota. Pilit na pinatatatag ang sarili. Tumingin siya kay Amanda na tila isang inosenteng batang nadamay sa gulo. Kung gusto mong mapatawad kita, kung gusto mo maging malinis ang konsensya mo bago tayo tuluyang maghiwalay, may isang bagay ka lang na dapat gawin. Tumingin si Leon sa kanya ng may pag-asa, ngunit gumuho rin ito sa susunod na sinabi ng dalaga. Panagutan mo ang babaeng yan, Leon. Huwag mong hayaang ang isang pagkakamali ay maging simula ng pagkawasak ng buhay niya, gaya ng pagkakasira ng sa atin. Iyan ang tanging paraan para mabura ang galit ko sa iyo. Pagkasabi niyon, mabilis na tumalikod si Carlota at lumabas ng pinto. Naiwan naman si Leon na nakaluhod. Durog ang puso habang si Amanda naman ay nananatiling tulala at hindi makapaniwala sa narinig na sinabi mula sa babaeng dapat sana ay kinamumuhian siya. Halos hindi makita ni Carlota ang daan dahil sa labis na pag-agos ng kanyang mga luha. Ang bawat paghikbi ay sinasabayan ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Isang paalala na ang oras niya ay unti-unti nang nauubos. Pinatigil niyang sasakyan sa gilid ng isang madilim na kalsada at doon ay ibinuhos ang lahat ng sakit na naramdaman niya. Bakit? Bakit sa ganitong paraan pa? Bulong niya sa sarili habang nakasubsob ang muka sa manibela. Kaya siya umiwas itong mga nakarang araw ay dahil sa sobrang pagmamahal niya sa nobyo. Ang plano niya kanina bago pumunta sa kondo ay para magpaliwanag. Ipagtatapat niya ang totoo tungkol sa kanyang stage 4 cancer. Makikipaghiwalay ng maayos at hihilingin kay Leon na kalimutan na siya. Ayaw niyang maging saksi ang binata sa kanyang pagkapit sa huling hininga. Ayaw niyang maalala siya ni Leon bilang isang babaeng unti-unting kinakain ng sakit at nakaratay sa ospital. Ngunit ang eksenang bumungad sa kanya sa loob ng kwarto ni Leon ay isang sampal ng realidad na hindi niya inaasahan. Ang makitang may ibang babaeng kayakap ang lalaking inasahan niyang magiging asawa ay tila mas mabilis na tumapos sa kanya kaysa sa cancer na nasa loob ng kanyang katawan. Siguro ito nang sagot sa dalangin ko. Sabi ni Carlota habang pinapahid ang luha gamit ang nanginginig na kamay. Humingi ako ng paraan para hindi siya masyadong masaktan kapag nawala ako. Pero napakasakit ng paraan na yun. Ang galit ay mas madaling dalhin kaysa sa pangungulila. Napagtanto ni Carlota na sa pamamagitan ng pagtataksil ni Leon, magkakaroon ng binata ng bagong pagtutuunan ng pansin. Ang babaeng nakita niya, si Amanda, ay magsisilbing bagong kabanata sa buhay ni Leon. Masakit, oo, parang sinusugatan ang puso niya sa tuwing maiisip na ang ibang babae ang tatanggap ng mga yakap at halik na dapat ay sa kanya.
Pero sa pananaw ni Carlota, ito ang tanging paraan para hindi malubog sa depresyon si Leon kapag nawala na siya. Mabuti na rin magalit ka sa akin dahil pinilit kitang panagutan siya. Mas mabuti nang itanim mo sa isip mo na malupit ako at iniwan kita, kaysa araw-araw kang umiiyak sa harap ng puntod ko, Leon. Muling pinaandar ni Carlota ang sasakyan. Sa bawat paglayo niya sa kondo ni Leon, tila ba dahan-dahan na ring pinuputol ng tadhana ang mga pangarap na binuo nila ng nobyo. Ang loob ng mansyon ng mga Salvador ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan na tila ba bawat hininga ay may katumbas na bigat. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Leon sa harap ng kanyang mga magulang, sina Don Arthur at Doña Linda. Sa isang sulok, nakayuko at hindi mapigilan ng panginginig ni Amanda, habang ang kanyang mga bata ay pagod na sa pag-iyak. Leon, hindi ko akalain na magagawa mong dungisan ang pangalan ng ating pamilya. Mariing panimula ni Don Arthur. Ang kanyang boses ay baritono at puno ng otoridad. Papa, lasing ako. Isang pagkakamali nga lahat ng to. Sigaw ni Leon. Ang kanyang buka ay namumula sa halo-halong galit. Lumingon siya kay Amanda na may matatalim na tingin. Ikaw, kung hindi ka sumama sa akin, hindi sana tayo abot sa ganito. Leon, tama na! Tumawag sa akin si Carlota. Umiiyak siya, Leon. Sinabi niyang lahat ng nakita niya. At alam mo bang hiniling niya sa amin? Ang panagutan mo ang babaeng yan. Napaatras si Leon. Hindi niya inaasahan na mismong si Carlota ang lalapit sa kanyang mga magulang. Bakit niya ginagawa to? Alam niyang siyang mahal ko. Dahil marangal si Carlota at dahil ang pamilya Salvador ay kilala sa pagiging konserbatibo at may isang salita, hindi tayo papayag na magkaroon ng iskandalo. Isipin mong sasabihin ng mga kasosyo natin sa negosyo kapag nalaman nilang may dinala kang inosenteng babae sa kondo mo at pagkatapos ay tinalikuran mo lang. Pero papa, hindi ko siya mahal. Si Carlota ang fiancé ko. Wala na kayo ni Carlota, Leon. Siya na mismong bumitaw. At bilang isang lalaki, may obligasyon ka sa babaeng ito. Amanda, tama ba, iha? Dahan-dahang tumango si Amanda. Hindi makatingin ng direkta. Opo. Makinig ka, Leon. Ikakasal ka kay Amanda. Gagawin natin ito sa lalong madaling panahon bago pa kumalit ang balita sa labas. Ito ang tanging paraan para malinis ang pangalan mo at para na rin sa katahimikan ni Carlota. Kung hindi mo to gagawin, kalimutan mo ng anak kita at kalimutan mo ng lahat ng posisyon mo sa kumpanya. Napahawag si Leon sa kanyang ulo. Parang gumuho ang kisame ng mansyon sa kanyang kinalalagyan. Galit na galit siya kay Amanda. Sa tingin niya, ay ito ang anay na sumira sa kanyang buhay. Ngunit wala siyang magawa. Tumingin si Leon kay Amanda nang may pagkamuhi. Nakuha mong gusto mo, di ba? Pagiging asawa mo na ako. Pero asahan mo, hindi ka magiging masaya sa piling ko. Hindi nakasagot si Amanda. Sa kanyang isip, siya rin ay biktima ng pagkakataon. Ngunit sa mata ng mundo, siya ang naging dahilan ng pagkawasak ng isang dakilang pag-ibig. Ang simbahan ay puno ng mga bulaklak na puti. Ang bawat sulok ay nagniningning sa karangyaan. Sa mata ng mga panauhin, ito ang kasal ng taon. Ngunit sa likod ng behelo ni Amanda at sa ilalim ng barong ni Leon, walang bakas ng kasiyahan. Habang naglalakad si Amanda sa altar, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niyang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Ang ilan ay humahanga sa kanyang ganda. Ngunit ang alam niya ay hinuhusgahan siya ng langit dahil sa pagkakamaling kinasangkutan niya. Pagdating sa harap, sinalubong siya ni Leon na may mukhang tila gawa sa bato. Ang kanyang I do ay hindi pangako, kundi isang pagsuko. Nang matapos ang reception at makarating ang mag-asawa sa kanilang bagong mansyon, ang katahimikan ay tila isang malupit na kaaway. Pagkasara pa lang ng pinto ng kanilang silid, agad na tinanggal ni Leon ang kanyang kurbata at ibinato ito sa sahig. Huwag kang umasa na dahil may singsing ka na sa daliri, ay asawa ng turing ko sa'yo. Bungad ni Leon, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Leon, sinubukan ko namang tumanggi, pero ang mga magulang mo, huwag mong banggitin ang mga magulang ko. Nandito ka dahil sa pagkakamali ko at sa pagiging oportunista mo. Dinako mo ang buhay na dapat ay kay Carlota. Tingnan mo ang kwartong to. Dapat siya'y nandito. Dapat siyang kasama ko. Pero dahil sa'yo, nawala siya sa akin. Yumuko si Amanda. Ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang pisngi. Patawad, Leon. Wala akong intensyong manira ng buhay. Ang patawad mo'y walang halaga. Magkasama tayo sa bahay na to. Pero tandaan mo, hangin lang ang turing ko sa'yo.
Hindi kita mamahalin. Huling sambit ni Leon bago lumabas ng kwarto at malakas na isara ang pinto. Habang nagaganap ang madilim na ito sa buhay ni Leon, malayo sa ingay ng lungsod, nakasakay naman si Carlota sa isang bus patungo sa isang probinsya sa dulo ng Luzon. Hawak niyang isang maliit na bag at ang kanyang mga gamot. Pinanood niya ang unti-unting paglayo ng mga ilaw ng Maynila. Doon, sa isang munting dampa sa tabi ng dagat na pagmamay-ari ng isang malayong kabag-anak, balak ni Carlota ang gugulin ang nalalabing mga buwan ng kanyang buhay. Wala nang nakakaalam kung nasaan siya. Gusto niyang pumanaw ng tahimik, kung saan ang tanging maririnig niya ay hampas ng alon at hindi ang hikbi ng lalaking kailangan niyang palayain. Maging masaya ka sana, Leon. Sa iyong paglimot, doon ko matatagpuan ang aking kapayapaan. Aniya sa sarili. Lumipas ang mga linggo. Madalas na umuuwi si Leon na amoy alak. Pasuray-suray sa madaling araw o kung minsan ay tuluyan ang hindi nagpapakita sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Sa kabila ng lahat, nananatiling matatag si Amanda. Sa tuwing maririnig niya ang tunog ng sasakyan ni Leon, agad siyang bumabangon upang maghanda ng mainit na sabaw o kape. Pinagtitiisan niya ang mga masasakit na salita at ang malamig na pakikitungo ng asawa. "Huwag mo kong hawakan." Singhal ni Leon isang gabi nang subukan ni Amanda na alisin ang sapatos nito. "Hindi ko kailangan ng serbisyo mo. Hindi ka asawa rito, Amanda. Isa ka lang paalanan ng lahat ng nawala sa akin." "Leon, gabi na. Magpahinga ka na muna." Mahinang sagot ni Amanda na pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Isang araw, dinalaw si Leon ni na Alvin at Travis sa kanyang opisina. Nakita ng dalawa ang kanyang itsura. Pagod, magulo ang buhok at tila walang gana sa buhay. "Pare, hanggang kailan mo ba gagawing madilim ang buhay niyo ni Amanda? Kasal na kayo, wala nang magagawang pagre-rebelde mo. Siyang dahilan kung bakit wala si Carlota rito. Alam naming masakit, Leon, pero tingnan mo naman si Amanda. Wala siyang ibang ginawa kundi asikasuhin ka. Inosenteng babae yun sa gulo niya ni Carlota. Dalasing lang din siya. Hindi niya ginustong lahat ng to. Baguhin mo ng pakikisama mo sa kanya." Dagdag ni Alvin. "Hindi mo na maibabalik ang kahapon, pero maaari mo pang ayusin ang hinaharap. Huwag mong hintayin na mawala rin siya bago ka matauhan, pare." Nang makaalis ang mga kaibigan, naupo si Leon sa kanyang upuan at napahawak sa muka. Sandaling kumurot ang kanyang konsensya. Naalala niya ang mga batang puno ng lungkot ni Amanda at ang mga gabing nararamdaman niyang kinukumutan siya nito kahit nagtutulog-tulugan siya. Alam niyang tama ang kanyang mga kaibigan. Walang direktang kasalanan si Amanda sa kanya. Ngunit sa tuwing sisilip ang awa sa kanyang puso, bigla namang papasok sa kanyang isip ang mukha ni Carlota. Ang manghuling sandali nito sa kondo, ang singsing na iniwan nito at ang katotohanan wala na ang babaeng pangarap niyang pakasalan. Sa bawat alaala kay Carlota, ang awa ay agad na natatabunan ng matinding galit. Sa gabing yon, muling umuwi si Leon na lasing. At muli, sinalubong siya ni Amanda ng isang ngiti na lingid sa kaalaman ng lahat na ang bawat ngiting yun ay may kaakibat na pagod sa puso ng dalaga. Isang buwan ang mabilis na lumipas sa loob ng mansyon na tila ba isang sementeryo sa katahimikan. Maagang nagising si Amanda upang tulungan si Lena, ang matagal ng kasambahay ng mga Salvador, sa paghahanda ng almusal. Ang amoy ng pritong bawang at kape na dati ay kanyang kinasasabikan ay biglang nagdulot sa kanya ng matinding pagkahilo. "Ma'am Amanda, ayos lang po ba kayo? Namumutla po kayo." Pag-aalalang tanong ni Lena habang hawak ang sandok. "Ayos lang ako, Lena. Siguro ay kulang lang ako sa..." Hindi natapos ni Amanda ang kanyang sasabihin. Biglang umikot ang kanyang paningin at ang buong paligid ay naging itim. Eksakto namang pababa ng hagdan si Leon. Inaayos ang kanyang kurbata para sa isang meeting. Nakita niya ang dahan-dahang pagbagsak ng asawa. Sa isang iglap, tila nagkaroon ng sariling isip ang kanyang mga paa. Mabilis siyang tumakbo at naaalalayan si Amanda bago pa man tumama ang ulo nito sa matigas na sahig ng kusina. "Amanda! Amanda, gising!" Sigaw ni Leon. Sa unang pagkakataon matapos ang kanilang kasal, nakaramdam siya ng tunay na takot. Hindi galit, kundi takot na mawalan ulit. "Lena, mahawag ka ng ambulansya. Bilisan mo!" Dinala ni Leon ang asawa sa sofa at hindi mapakali habang hinihintay ang kanilang family doctor
na si Dr. Hernandez. Nang dumating ang doktor at nasuri si Amanda, isang matipid na ngiti ang sumilay sa mukha nito. Congratulations, Leon. Hindi kailangan ng ospital. Ang-asawa mo ay 2 buwang buntis. Ang pagkahimatay niya ay dulot ng pagkapagod at kakulangan sa nutrisyon. Kailangan niya mag-ingat, lalo na sa unang trimester. Parang nabingi si Leon. Buntis si Amanda. Ang gabing inakala niyang sumira sa kanyang buhay ay nagbunga ng isang anghel. Tiningnan niya ang natutulog na mukha ni Amanda. Pagod, maputla, pero may dalang himala. Sa sandaling yon, ang pader ng galit na itinayo niya sa kanyang puso ay dahan-dahang nawala. Paano niya magagawang kamuhian ang babaeng nagdadala ng kanyang anak? Nang malaman ni na Don Arthur at Doña Linda ang balita, agad silang nagpunta sa mansyon. Salamat sa Diyos, Leon! Itong kailangan natin para maging buo ang pamilyang ito. Basta yung sabi ni Doña Linda habang niiyakap ang anak. Nang magising si Amanda, nakita niya si Leon na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Hawak ang isang basong tubig. Amanda. Bahinang tawag ni Leon. Buntis ka. Magkakaanak na tayo. Hindi nakapagsalita si Amanda. Ang mga luha ay dahan-dahang umagos. Inakala niya ay lalo siyang itataboy ng asawa dahil sa balitang ito. Patawad. Mula ngayon, aayusin ko ng pakikitungo ko sa iyo para sa bata at para na rin sa atin. Hindi ko nahahayaang mahirapan ka pa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam si Amanda ng init sa kanyang puso. Tila ba nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon ng mga Salvador. Ang dating mabigat at madilim na aura ay napalitan ng isang payapang katahimikan. Simula nang malaman ni Leon ang tungkol sa pagbubuntis ni Amanda, naging mas maingat at maalaga siya. Hindi na siya umuuwi ng lasing at mas pinipili na niyang ilaan ang kanyang oras sa bahay upang masigurong ligtas at komportable ang kanyang asawa. Isang hapon, habang abala si Leon sa pagbabasa ng mga papeles sa sala, lumapit si Amanda, bitbit ang isang tray. Naghanda siya ng kanyang espesyal na merienda. Ginataang bilo-bilo na paborito niya sa probinsya. Leon, baka gusto mo mag-break muna. Nagluto ako nito. Baka magustuhan mo. Mahinang sabi ni Amanda na may kasamang matipid na ngiti. Tumingala si Leon at sa unang pagkakataon, hindi pagkamuhi ang nakita ni Amanda sa kanyang mga mata, kundi paghanga. Pinagmasdan niya ang asawa. Kahit may kaunting laki na ang tiyan nito, lalong lumitaw ang ganda ni Amanda dahil sa tinatawag na pregnancy glow. Salamat, Amanda. Halika, sabayan mo ko. Paanyaya ni Leon sabay usog sa sofa upang bigyan ng espasyo ang asawa. Habang kumakain, hindi naiwasan ni Leon na mapatitig sa kamay ni Amanda. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito, isang kilos na nagdulot ng kuryente sa puso ng dalaga. Patawad sa lahat ng mga sinabi ko noon, Amanda. Alam kong hindi sapat ang salita para mabura ang sakit, pero gusto kong malaman mo na pinapahalagahan ko ang ginagawa mo para sa pamilyang ito. Seryosong saad ni Leon. Sapat na sa akin na maayos tayo, Leon, para sa baby natin. Sagot ni Amanda habang ang kanyang pisngi ay unti-unting namumula. Nang sumunod na weekend, nagpa siya sa Leon na isama si Amanda sa mall upang mamili ng mga gamit para sa sanggol. Ito ang kanilang unang opisyal na date bilang mag-asawa. Habang naglalakad sa baby section, hindi mapigilan ni Leon ang katuwaan. Kumuha siya ng isang maliit na pares ng sapatos at ipinakita ito kay Amanda. Tingnan mo to, Amanda. Ang liit. Sa tingin mo, lalaki ba o babae ang anak natin? Masayang tanong ng binata. Kahit ano, Leon, basta malusog. Nakangiti na saad ni Amanda. Sa gitna ng kanilang pagpili ng crib at mga damit, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga balat. Hindi lumayo si Leon. Sa halip ay, inakbayan niya si Amanda at hinalikan ito ng bahagya sa noo. Sa sandaling yun, napagtanto ni Leon na ang kanyang puso ay nagsisimula na ring maghilom. Bagaman naroon pa rin ang alaala ni Carlota bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang nakaraan. Tinatanggap na niya na ang kanyang kasalukuyan at kinabukasan ay nasa piling na ni Amanda. Ang sakit ng kahapon ay unti-unting natatabunan ng tamis ng bawat sandaling, kasama ang asawa at ang munting buhay na nagbubuklod sa kanila.
Nagtungo si Leon sa isang malaking butika upang bumili ng mga bitamina ni Amanda. Habang naghihintay sa counter, isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya ng pila. Isang matandang babae na tila pagod na pagod at namumugto ang mga mata ang kausap ng pharmacist. Wala na po bang mas mura na brand dito? Kailangan na po ito ng anak ko para sa sakit niya. Pakiusap ng matanda. Natigilan naman si Leon. Aling Miding? Bahinang tawag niya. Lumingon ang ina ni Carlota. Nang makita niya si Leon, hindi galit ang rumihistro sa mukha nito, kundi isang matinding paghikbi. Doon, sa gitna ng mataong butika, gumuho ang mundong pilit na binuo ni Leon sa loob ng ilang buwan. Hindi napigilan na sabihin ni Aling Miding ang lihim na matagal nang iniingatan ni Carlota. Stage 4 cancer, Leon. Noong bago ka pa niya iwasan, alam na niya. Kaya kanya itinutulak palayo dahil ayaw niyang makita mo siyang unti-unting namamatay. Hagulhol na saad ng matanda. Nasa ospital siya ngayon, Leon. Wala nang lakas ang anak ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Leon. Agad silang nagtungo sa pampublikong ospital kung saan nakaratay ang dalaga. Pagpasok ni Leon sa ward, muntik na siyang mapaluhod. Ang Carlotang nakita niya ay anino na lamang ng babaeng minahal niya. Ang kanyang buhok ay manipis na, ang kanyang balat ay tila nakadikit na sa buto, at ang kanyang mga mata ay malalim at walang buhay. Nakakabit ang iba't ibang tubo sa kanyang katawan. Carlota, bulong ni Leon habang dahan-dahang lumalapit sa gilid ng kama. Dahan-dahang iminulat ni Carlota ang kanyang mga mata. Isang mahina at pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Leon, bakit ka nandito? Nangihina niyang tanong. Bumagsak ang mga luha ni Leon. Hinawakan niya ang malamig at nangihinang kamay ni Carlota at hinalikan ito ng paulit-ulit. Patawad, Carlota. Patawad dahil napakasama ako. Nagalit ako sa iyo. Habang ikaw, mag-isa mong nilalabanan nito. Bakit hindi mo sinabi? Sana nandun ako. Sana ako nag-alaga sa iyo. Ayaw kong mahirapan ka, Leon. Gusto ko, masaya ka lang. Putol-putol na sagot ni Carlota habang may luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Wala akong alam, Carlota. Napaka-selfish ko. Pero nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Leon, mahal na mahal kita. Kaya ako ginawa yun. Hindi ko kaya makita mo kung ganito. Na unti-unting nauubos ang buhay ko habang nakatingin ka. Gusto ko, ang huling alaala mo sa akin ay yung masaya tayo na magkasama. Huwag mo nang isipin yun, Carlota. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Tayaan mo, ako naman na mag-alaga sa iyo ngayon. Dahil sa matinding pagsisisi at pagnanais na bumawi sa nobya, nagdesisyon si Leo na manatili sa tabi ni Carlota. Lumipas ang 1, 2 hanggang 3 araw na hindi siya umuwi sa mansyon. Ang kanyang buong atensyon ay naibuho sa pagpapakain, pag-aalaga at pagbabantay sa dalaga. Samantala, sa mansyon ng mga Salvador, balisa at hindi mapakali si Amanda. Ang bawat oras na lumilipas na hindi sumasagot si Leon sa kanyang mga tawag at mensahe ay tila isang matulis na bagay na humahati sa kanyang puso. Bilang isang buntis, doble ang kaba at pag-aalalang nararamdaman niya. Lena, wala pa rin ba si Leon? Sabi niya bibili lang siya ng bitamina nung nakaraang araw. Wala pa po, Ma'am Amanda. Baka po marami lang ginagawa sa opisina. Pilit na pagpapakalma ng kasambahay. Bagaman alam nilang pareho na hindi normal ang ganitong katagal na pagkawala ng binata. Sa kabilang banda, habang pinagmamasdan ni Leon ang natutulog na si Carlota, isang malalim na pagmumuni-muni ang kanyang ginawa. Sa gitna ng kanyang pag-aalaga, napagtanto niya ang isang katotohanan. Ang kanyang pag-ibig kay Carlota ay naging isang alaala na lamang. Isang pag-ibig na puno ng pasasalamat at respeto. Ngunit ang kanyang puso, ang pusong tumitibok sa bawat oras ng kanyang pag-aalala, ay hinahanap-hanap na ang presensya ni Amanda. Napatunayan ni Leon sa kanyang sarili na si Amanda na ang tunay niyang mahal. Ang pagnanais niyang manatili sa tabi ni Carlota ay hindi na paghahangad na balikan ang nakaraan, kundi gusto niyang suklian ang kabutihan ng dalaga bago ito tuluyang lumisan. Patawad, Amanda. Kailangan ko lang itong gawin para kay Carlota. Dahil kung hindi dahil sa sakripisyo niya, hindi ko matatagpuan ang tunay na halaga mo sa buhay ko. Ngunit sa kabila ng kanyang katapatan,
Ang katahimikan ni Leon ay magbubunga ng isang masakit na maling akala na muling maglalayo sa kanya sa babaeng kanyang pinakamamahal. 3 araw na ang nakakalipas mula nang hindi na nagpakita si Leon sa asawa. Sa kanyang isip, bumabalik ang mga takot na baka nagbago na naman ang isip ng asawa at bumalik ito sa kanyang dating gawi. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "Hello, Amanda? Si Rochelle to." Boses ng kanyang kaibigang kasama niya noong gabi sa resto bar. "Nandito ako sa ospital. Binibisita ko ang tita ko. Amanda, nakita ko si Leon. Maghapon at magdamag siyang nasa kwarto ng isang babae. Si Carlota yata ang pangalan." Parang gumuho ang langit sa narinig ni Amanda. Sigurado ka ba, Rochelle?" "Oo, Amanda. Nakita ko silang magkahawak kamay. Sobrang sweet nila." Saad pa ng nasa kabilang linya. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Amanda ang isang matinding kirot na hindi kayang lunasan ng anumang gamot. Ang tiwalang pilit niyang binuo nitong mga nakaraang linggo ay nagkapira-piraso sa isang iglap. Sa kanyang paningin, ang lahat ng pag-aaruga ni Leon sa kanya ay isa lamang palabas dahil sa kanyang dinadalang sanggol. Para sa baby lang pala ang lahat. Nung bumalik ang babaeng tunay niyang mahal, nakalimutan na niya ako. Hindi galit ang nadaig sa puso ni Amanda, kundi isang malalim na pagpapakumbaba. Mahal niya si Leon, ngunit ayaw niyang maging hadlang sa kaligayahan nito. Kung si Carlota ang kailangan ni Leon para maging buo, handa siyang lumayo. Ayaw niyang manatili sa isang relasyong pinagbubuklod lamang ng obligasyon at awa. Dahan-dahang nag-impake si Amanda. Kinuha lamang niya ang kanyang mga gamit mula sa probinsya at ang ilang mahalagang dokumento. Iniwan niya ang lahat ng alahas at mamahaling damit na ibinigay ni Leon. Sa kanyang isip, kailangan maligtas niya ang kanyang sarili at ang kanyang anak mula sa mas malalim pang sakit. "Lena, aalis muna ako. Huwag mong sasabihin kay Leon kung nasaan ako. Sabihin mo na lang, pinapalaya ko na siya." Biling niya sa kasambahay bago lumabas ng mansyon. Sumakay si Amanda sa isang bus patungo sa Batangas, sa kanyang maliit na probinsya kung saan siya lumaki. Habang pinagmamasdan ng naglalakihang gusali ng Maynila na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin, tanging dalangin niya ay ang kaligtasan ni Leon at ang katahimikan ng kanyang sariling puso. Nilisan niya ang buhay mansyon ng walang pasabi. Bitbit ang sugat ang puso at ang munting buhay na magsisilbing lakas niya sa kanyang bagong simula. Nang sandaling yon, isang malungkot na balita ang nagpaguho kay Leon. Dahan-dahang bumitaw si Carlota. Sa kanyang huling hininga, isang payapang ngiti ang nanahan sa kanyang mga labi habang nakahawak sa kamay ni Leon. Hindi siya namatay na may puot. Namatay siyang panatag dahil nalaman niyang sa huling sandali, ang lalaking pinakamamahal ay nandoon upang ihatid siya sa kanyang huling hantungan. "Wala ka nang mararamdaman na sakit, Carlota. Hanggang sa muli nating pagkikita." Umiiyak na saad ni Leon habang yakap ang dalaga. Pagkatapos ng ilang araw na paglalamay at isang matahimik na libing, umuwi si Leon sa mansyon. Pagod ang kanyang katawan, ngunit meron na siyang kalinawan ng isip. Ngayong naisagawa na niya ang kanyang huling tungkulin kay Carlota, handa na siyang ibigay ang buong buhay niya kay Amanda. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal muli sa gitna ng pagkakamali. "Amanda, nandito na ako." Sigaw ni Leon pagpasok ng pinto. Ngunit tanging ang sarili niyang boses ang bumalik sa kanya bilang echo. Malamig ang bahay, walang amoy ng nilulutong hapunan, walang bakas ng presensya ng kanyang asawa. Agad siyang pumasok sa kanilang kwarto at doon, sa ibabaw ng kanilang lamesa, nakita niyang isang puting sobre. Nanginginig ang kamay ni Leon habang binubuksan ang sulat. "Leon, siguro'y sapat ng panahong lumipas para ma-realize nating dalawa na hindi tayo para sa isa't isa. Nalaman ko na magkasama kayo ni Carlota. Hindi ako galit, Leon. Naiintindihan ko na siya ang tunay mong mahal. Ayoko na maging pabigat sa inyo, lalo na't alam kong obligasyon lang ang tingin mo sa akin dahil sa bata. Pinapalaya na kita. Huwag mo na kaming hanapin. Sana'y maging masaya ka sa piling niya. Amanda." "Hindi, Amanda. Hindi. Napakasama ko. Bakit hindi ko na ipaliwanag kay Amanda agad kung bakit kami magkasama ni Carlota?" Agad na tinawagan ni Leon si Alvin upang humingi ng tulong. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya nalalaman ang kinaroroonan ng asawa.
Matapos ang ilang oras na pakikipag-ugnayan sa mga terminal ng bus at mga kakilala, nalaman niya ang katotohanan mula kay Lena. "Sir, nasa Batangas po siya. Doon po sa kinilakihan niyang bayan." Kinakabahan na sabi ng kasambahay. Hindi na nagdaksaya ng panahon si Leon. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, mabilis siyang nagmaneho patungong Batangas. Sa kanyang isip, iisang panalangin lang ang kanyang binibigkas, na sana ay hindi pa huli ang lahat. Nahanap ni Leon si Amanda sa isang maliit na kubo malapit sa pampang sa dagat. Nakaupo si Amanda sa isang kawayang upuan, nakatanaw sa dagat habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang malungkot na muka. "Amanda!" Mahinang tawag ni Leon. Napatalon sa gulat si Amanda nang makita niya si Leon. Agad na bumaling ang mga luha sa kanyang mga mata. "Leon, bakit ka nandito? Paano mo ako nahanap? Bumalik ka na sa Maynila. Bumalik ka na kay Carlota." Mabilis na lumapit si Leon, ngunit tumayo si Amanda at humakbang paatras. "Huwag, Leon, masakit, pero tinatanggap ko na. Alam kong siyang mahal mo. Hindi ko kaya makipagkompetensya sa kanya. Handa na akong palakihin ang anak natin na mag-isa. Basta maging masaya ka lang sa kanya." "Amanda, makinig ka sa akin." "Hindi, Leon. May nakakita sa inyo sa ospital. Alam kong doon ka masaya. Kahit masakit, tatanggapin ko na mas mahal mo siya kaysa sa amin na baby mo. Kaya please, umalis ka na." "Wala na si Carlota, Amanda." Natigilan si Amanda. Tila hindi rumihistro sa kanyang isip ang narinig. "Bumanaw na si Carlota nung isang araw. Idilibing na namin siya." Paliwanag ni Leon habang dahan-dahang lumalapit at hinahawakan ang mga kamay ni Amanda. "Kaya ako nawala ng ilang araw ay dahil nalaman kong totoo. May stage 4 cancer siya, Amanda. Kaya niya ako iniwan noon ay dahil ayaw niyang makita ako siyang naghihirap. Inalagaan ko siya sa huling sandali niya bilang pasasalamat at bilang paghingi ng tawad sa lahat ng maling akala ko." "Diyos ko, hindi ko alam. Patawarin mo ko, Leon. Akala ko..." "Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Ako may kasalanan dahil hindi ko sinabi sa iyo. Pero sana maniwala ka. Noong mga araw na inaalagaan ko siya, doon ko napatunayan na ikaw na talagang mahal ko. Ikaw ang gusto kong makasama sa pagising ko, Amanda. Ikaw ang asawa ko at ikaw ang buhay ko." Yumakap si Leon ng mahigpit kay Amanda. Isinubsob ang kanyang muka sa balikat ng asawa. "Salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng pagkakataong maalagaan si Carlota kahit ilang araw lang. Dahil doon ako naging malaya sa nakaraan. Pero ngayon, Amanda, pakiusap. Magsimula tayong muli. Huwag mo na akong iwan." Umiyak ng husto si Amanda sa balikat ni Leon. Ang lahat ng sakit, selos at takot ay tila inanod ng alon ng dagat. Niyakap niya na mahigpit ang asawa. "Mahal na mahal kita, Leon. Handa akong magsimula ulit. Para sa atin, para sa pamilya natin." Matuling lumipas pa ang mga buwan. Isang napakagandang balita ang naganap. Biglang naramdaman ni Amanda ang matinding kirot sa kanyang tiyan. "Leon, ang mga bata! Lalabas na yata sila!" Sa gitna ng kaba at pananabik, mabilis na dinala ni Leon si Amanda sa ospital. Sa labas ng delivery room, hindi mapakali ang binata. Hawak niya ang kanyang rosaryo, taimtim na nagdarasal na maging ligtas ang kanyang asawa at ang kanilang mga anak. Matapos ang ilang oras, lumabas ang doktor na may malapad na ngiti. "Congratulations, Leon! It's 2 healthy baby girls." Binuhat ni Leon ang isa sa masanggol at naramdaman ang maliliit na daliri nito na kumapit sa kanyang kamay. Sa sandaling yon, naramdaman ni Leon ang ganap na kapatawaran sa kanyang sarili. Ang bawat pagkakamali, bawat luhang pumatak at bawat sakripisyo ay nagbunga ng isang milagro. "Salamat, Amanda. Salamat sa pagpili sa akin at sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging ama at asawa," sabi ni Leon sabay halik sa noo ni Amanda. "Pangako, hindi ko na kayo pababayaan. Kayo ang aking buhay." "Handa akong samahan ka sa hirap at ginhawa, Leon. Kami ng mga anak natin ang magiging lakas mo." Nakangiti na saad ni Amanda. Naging masaya ang paglaki ng kambal sa mansyon. Si Cassandra ay nakuha ang cute na mata ni Leon, habang si Amelia naman ay nakuha ang inosente at malambing na ngiti ni Amanda. Tuwing hapon, namamasyal ang pamilya sa hardin, kung saan may isang munting puno na itinanim si Leon bilang pag-alala kay Carlota. Alam nilang saan man naroon ang dalaga, masaya itong nakatingin sa pamilyang nabuo dahil sa kanyang pagpaparaya.
Ang kwento ni Leon at Amanda ay hindi nagsimula sa perpektong paraan, ngunit nagtapos ito sa isang perpektong pag-ibig. Isang pag-ibig na sinubok ng tadhana, pinatibay ng pagsisisi at binuo ng tunay na pagpapatawad. Ang buhay ay madalas na nagbibigay sa atin ng mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Minsan, sa pamamagitan ng mga masakit na pagkakamali o mabibigat na pagsubok, ang pag-ibig ay sakripisyo. Tulad ni Carlota, ang tunay na pagmamahal ay marunong magpalaya para sa ikabubuti ng iba. Ang pagkakamali ay hindi wakas. Ang isang gabi ng pagkakamali ay hindi dapat maging basihan ng buong pagkatao ng isang tao. May kapangyarihan tayong itama ang ating landas. Ang pagpapatawad sa sarili at sa iba ang susi upang ganap na makamtan ang kaligayahang inilaan para sa likod ng bawat kilos ng isang tao ay may malalim na kwentong hindi natin batid. Ang pag-unawa ay laging mas mabuti kaysa galit. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Carlota, Amanda at Leon. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo.